Ayan, isa pong muling mapagpalang pagbating aking pinapabot sa inyo mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At muli po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilanan na tayo po ay patuloy niyang binibigyan ng buhay at hindi lang basta buhay kundi kalusugan. Sukat na kahit nasaan tayo ngayon, hanggat kaya ng ating internet ay, ayan, ay tayo hiwa-hiwalay. Pero ang ating puso, ang ating isip ay nagubuklod upang magbigay ng sama-samang katampatang pagsamba sa ating Panginoon. At hindi na po tayo magpapaligid-ligid pa, tayo po ay magsisimula na, subalit bago yun, patuloy nating hingin ang patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At ngayon po ay aming muling tatangkaing lumapit, makipagmiig sa inyo, sa inyong banal na harapan. Bagamat alam po namin na kayo ay nakaupo sa inyong trono sa langit. Subalit, alam po namin na inyong napapahalagahan. Alam po namin na inyong nakikita at kayo nalulugod sa aming ginagawang paglilingkod. Lalo't ang aming mga sarili ay inilalapit namin sa iyo sa pamagitan ng katwiran ng aming Panginoon Kristo. Kaya ay patuloy mong tanggapin ang iyong paglilingkod dyan sa inyong trono sa sangkalangitan at patuloy na walang sawang patnubayan ang bawat isa. Aming puso ay inyo pong linisin, ang aming kaisipan ay inyong liwanagan upang matuklasan ang mga bagay na nais niyong aming maunawaan at higit sa lahat. Naway makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin at tiniling po namin ng lahat. Alang-alang sa pangalan ng Hesus Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. O ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kumusta na po kayo? Matanong ko nga po kayo mga kapatid, kasi kagabi ay pangit pala yung boses. Ano po ba nangyari doon? Pagkatapos ng lesson, doon ko lang po na ni-review ko, pangit yung boses, parang iniipit. Matinis na yung boses natin, pero hindi po yun yung normal natin boses, alam nyo naman siguro. So ngayon, kumusta po? Mag-comment nga po kayo kung okay lang po ang ating audio ngayon. Kasi kung hindi, wala tayong magagawa. At uulit tayo, papalitan ko po nitong isang cellphone natin para hindi naman tayo magmukhang pinitpit na lata yung boses. So, sorry po. O ano po, kumusta po yung ating boses? Okay lang po ba? Okay lang po ba ang ating boses ngayon? Hindi po ba parang iniipit na lata? Sige nga po. At habang kayo po ay batiin ko po at okay naman. Ay, salamat si Sir Elsie Billones. So ayan, sa atin pong 31 na nandiyan na agad. Makikiusap po ulit ako na i-share nyo po yung ating program. At salamat po sa inyong pagtugon kasi kagabi na hindi ko po alam kung ano nangyari kagabi Bakit gano'n na naging boses natin? Okay na po sa seat. Okay, sige po. So sa inyo po dyan, kayo mga early birds, Rose Marilyn Raga, si Tita Lucy Di Guzman, si Nanay Lita, si Tatay Ben Bermejo pala, thank God, nakabalik na uli sila sa Arkansas ng ligtas. Purihin ang Panginoon. So, di ba? Binabati ko sila kahit nasa Mexico, Pampanga. Pag binati ko yung mga taga-Amerika, kasama pa rin sila Tatay Ben at Nanay Lita. Pero ngayon, talagang nandun na uli po sila. Nandito ang Brother Dexter Mart Tamayo, Brother Dexter Mart Tamayo, salamat. At ang mag-asawang Joel at Sister Dorothy Bianes dyan sa si Brother Joel nandito sa amin, halos malapit lang sa akin. Sister Dorothy ay nasa tawag dito, Roma, sa Italy. At ang aking tita Nonata Thompson, may prayer request. Ayan, sige po tita mamaya. Sana makita ko ito habang sa shoutout natin mamaya. Sana hindi matabunan. Ayan, hindi ko man kayo mabanggit lahat, sino-sino pa. Maraming salamat sa inyo. Marivic Tinones, Nancy Gallardo, Sir Elsie Billo, at si Tita Shirley at Tito Toti Santos ng Australia. Sydney nga po kayo, Tita Shirley, tsaka Tito Toti. So, maraming salamat po sa inyo. Annalisa Buffet, Bito Magada, thank you so much. Okay. So, ayan. So, mamaya na po uli ang iba At muli, Brother Dexter, ako po'y
masaya kasi ito si Brother Dexter ay busy. Salamat po at paminsan-minsan nasasamahan tayo. Siguro day, Brother Dex, no? At Sister Net. Okay, punta po tayo sa ating pag-aaralang paksa ngayon. Straight to the point na po tayo, no ho? I-review nyo na lang po yung mga nakaraan nating pag-aaral. Salamat Tita Shirley Santos, Sydney nga daw. Isang lugar pala kayo nila, Kuya Joey, tsaka nila Brother Cedric. Okay, another reason to rest. Di ba po, nakaraan na pag-aralan po natin na yung dahilan bakit inutusan ng Panginoon na ipangili ng araw ng Sabat kasi ang sabi niya, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ngayon dito po, bago mamatay si Moses dahil hindi na nga po siya pinahintulutan ng Panginoon na makasama sa pagpasok sa lupang pangako, pero pinahintulot pa rin ng Panginoon na bago sila tumawid, patungong lupang pangako ay inulit at patuloy na pinapaalala ni Moses ang mga tagubilin na ibinigay sa kanya ng Panginoon para sa kanyang bayan. Okay, at ang sabi nga dito sa atin, another reason to rest, isa pang dahilan para ingatang banal ang pangili ng araw ng Sabat. Sabi dito, Israel was camped on the eastern side of Jordan kasi doon nga po sila tatawid sa sa Ilog Jordan. So nandun po sila sa bahaging silangan nito at sa dito, they had taken possession of the land of the kings of Bashan and 2 kings of the Amorites. Once again, at this crucial moment, Moses called Israel together and reminded them that the covenant made at Sinai was not just for their parents but for them too. Ayun, tama, no? So, yan na nga. Sabi natin, final hora, halos bago pumasok sa lupang pangako ay yun po. Inulit nga ni Moses na ang mga kautusan na ibinigay sa kanilang mga magulang ay tandaan na hindi lang ito para sa kanilang mga magulang kundi para din sa mga bagong henerasyon. Tandaan po natin na pag-aralan po natin na itong mga papasok sa lupang pangako ay halos dito na sa disyerto ikinanganak. Diyan na po sa ilang. So sila ngayon yung bagong papasok o sila yung papasok sa lupang pangako. Ulitin po natin, pinaalala na yung mga tagubilin ng Panginoon ay hindi lang para sa kanilang mga magulang kundi para sa kanila rin. At ang sabi dito mga kapatid, he then went on to repeat the 10 commandments again for their benefit. Kaya inulit po Lilin ang 10 utos. Dito po, alam na po natin yung Exodus chapter 20 verse 8 to 11 kasi sabi ikumpara daw, dumiretso na lang po tayo sa Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15. Ito may kinalaman sa utos patungkol sa bakit dapat ipangili ng araw ng Sabat. Ang sabi dito, what is the difference in the way the Sabbath commandment was expressed in them? Ano daw po yung pagkakaiba? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 5, simulan po natin sa verse 12. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tatapusin mo ang araw at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh, na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, huwag kang magtatrabaho. Sino man sa inyo, ikaw o ang inyong mga anak, aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo, ang inyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahingang katulad mo. Verse 15, ito po, alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. So nakita po natin ang tanong, ano yung difference? Alam po natin sa verse 11 ng tawag dito ng Exodus chapter 20.
ay ipinaalala ng Panginoon ng reason bakit kinakailangang ipangili nila ang araw ng Sabat. Sabi niya sapagkat sapagkat sa loob ng 6 na araw ay nilikha ko ang langit at ang lupa at ang lahat ng naroroon. So dito, sabi nga ay merong may ibang karagdagang detalye. Hindi ho ito dagdag bawas ha. Ito yung detalye na hindi ibinigay doon po saan? Doon po sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. But it doesn't follow na binago ang kautusan patungkol sa pangingilin ng Sabat. May detalye na nasa Deuteronomy chapter 5. At may detalye naman sa Exodus chapter 20 na wala ang detalye sa Deuteronomy chapter 5. So hindi po dagdag bawas yan ha. Parehong utos yan mga kapatid. Yan pa rin po yun. At titingnan natin, ayon po sa pagpapaliwanag ng ating lesson. Kinig po may gisay dito. In Exodus 20 verse 8, the commandment began with the word remember. And in Deuteronomy chapter 5 verse 12 began with the word observe. Okay? So doon po sa Exodus chapter 20 nagpasimula ang utos patungkol sa Sabat na alalahanin. Dito ay ilaan naman, ilaan. So the word remember came a bit later in the commandment itself. Tama. Kung titingnan natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, nandoon din yung salitang alalahanin, pero sa alalahanin mo na ikay naging alipin. Saan? Doon sa bansang Ehipto. Okay? Kaya ang sabi dito, in this verse, Israel was told to remember that they were slaves. Pinapaalala saan? Sa kanila na sila na sila'y mga naging alipin. Although this generation had grown up free, they would all have been born in slavery were it not for the miraculous rescue. Tama. Ang sabi, bagamat itong bagong henerasyon napapasok sa lupang pangako except Joshua and Caleb, ay hindi nakaranas ng pagkaalipin, literal na pagkaalipin. Pero kung hindi sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon, alam po natin na sure, makakaisip sila na sila'y mga alipin. Sure po yun. Pero dahil nga saan? Dahil nga po sa pag-rescue sa kanila ng Panginoon, dahil niligtas ay ayon. Hindi na nila naranasang maging alipin katulad ng kanilang mga magulang. And sabi dito, the Sabbath commandments was to remind them that the same God who was active in creation story also there with a strong hand and outreach hand. Ayun. Po, ano ang ipinapaalala nito sa mga bagong henerasyon? Pinapaalala nito sa kanila, may kinalaman saan? May kinalaman sa kautusan patungkol sa pangingilin at pag-iingat ng araw ng Sabat, na inire-remind sa kanila, pinapaalala na ang Diyos na siyang aktibo. Na siyang lumikha ng lahat ng kanilang nasisilayan. Pati na sila. Siya ring Diyos na active sa pagliligtas sa kanila. Yan ang maganda, So, it is a reminder na ang Diyos ay hindi lang creator, kundi siya rin ay rescuer o redeemer o tagapagligtas. Ang ganda ng kung talagang titingnan natin yung spiritual aspect at meaning ng Sabat. Hindi lang yung pupunta ka dahil sunset na, hindi ka na magtitinda. Dahil sunset na, kinakailangan na sa bahay ka na. Dahil pag sunset na ng Friday, Sabat na nga, pupunta ka sa simbahan. Hindi lang dapat yun ang maidiin sa ating sa ating mga kaisipan. Kundi sa pangingilin ng araw ng Sabat, laging laging nire-remind sa atin ng Panginoon na hindi lang po siya ang ating creator, kundi siya rin po ang ating aktibong tagapagligtas.
Ha, mga kapatid? O kaya, ang sabi po ng ating lesson, ha, mga kapatid, say dito, this truth fit the then current circumstances of the Israelites. Bakit po? Bakit nasabing talagang fit na fit sa kanila itong circumstances na ito o yung paalala na ito? Kasi nga, papasok sila, no? Papasok sila sa lupang pangako. Without the help, ano po mga kapatid? Malibang sila tutulungan ng Panginoon. Ha? Malibang sila tutulungan ng Panginoon. Sa tingin ba ninyo, matatalo nila yung mga bansang nakatira doon sa papasukin nilang lupain? Mga kapatid. Kaya dito, sa pagpapaalala, sa pagpapaalala ni Moses, dito po sa mga bagong henerasyon na papasok sa lupang pangako. Ha? As in, iibahin ko yung ito parang, hindi parang, ito yung isinasaad na mensahe ni Moses dito. Huwag kayong matakot. Ayan, huwag kayong matakot. Kasi yung Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring Diyos na siya ring Diyos na papatnubay sa inyo doon sa lupang kanyang ipinangako na inyong sasakupin. Ha? Kaya ang Diyos ay talagang helper, creator, redeemer, rescuer. Ito na po. Kaya nga hindi rin nakapagtataka, di ba? A very present in time of trouble. Di ba? So mga kapatid, siya ay laging nandyan. Kaya tama lang so kumbaga ito'y karagdagang moral moral and spiritual booster. Okay? Sa mga henerasyon na ito na siyang papasok sa lupang pangako. Yan ang sabi dito mga kapatid, pagpapatuloy. Okay? For the second time, at the border of Promised Land, some 40 years after the first generation failed so miserably. O nga. Nakita po natin bakit Bakit nabigo ang mga first generation na nag-exodus? Simply because na nakita naman po natin, di ba, yung kakulangan ng kanilang pananampalataya. Yung sobrang pagiging reklamador. Magkakapatid na yun Natural, kulang ang pananampalataya. Mareklamo pa, machusi pa. Di ba mga kapatid? Titigas pa ng ulo. Di ba? Nung nagreklamo walang mainom, binigyan ng Panginoon ng mainom. Okay na. Alam mo, ayos na, no? Nung pinapaulan na nga, mga kapatid, di ba? Pinapaulan na nga ng mana. Ha? Ba, choosy pa. Namakin mo yun, pupulutin na lang nila, kakainin na lang nila, choosy pa. Puro na lang ganito. Di pinaulan na sila ng Panginoon ng pugo. Yung iba, nagkatigok-tigok, di po ba? Dahil sa katakawan. So, eto mga kapatid. Ang henerasyon na ito, ay pinapaalalahanan ng ng matandang Moses. Kung bakit naging bigo ang kanilang pagtatangka ng mga nakaraang panahon. Dahil nga po saan? Dahil nga po sa kanilang katigasan ng katigasan ng kanilang mga ulo. They were helpless in conquering this land as their forefathers were in escaping from Egypt. They needed this God who acted with a strong hand and outreached arm. Oo, mga kapatid, kailangan ipaalala yun, So tingnan nga uli natin itong nasa verse 15 ng Deuteronomy chapter 5. Ang sabi po ay ganito. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula roon nilabas kita sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panitilihin mong nakalaan ka Yahweh ang araw ng pamamahinga. So, again mga kapatid, another reason, kaya another reason to rest, simply because by keeping the Sabbath, we are not just acknowledging that God
is the creator of all things. But at the same time, we are also acknowledging that God is our Redeemer. Okay, mga kapatid. So kung papaanong noon ay totoo na ang Diyos ang manlilikha. At yan ay at yan ay nakakabit. Hindi na maalis yan sa kautusan kung bakit dapat ipangilin ng araw ng Sabat, yung ika-4 na utos. Sapagkat siya ang lumikha. At kung paanong totoo ito ng Old Testament, don't tell me, mga kapatid, na hindi na ito uso ngayon at hindi na ito totoo ngayon. Diba? So kaya mula noon, totoo na ang Panginoon ang siyang manlilikha. At sabi niya, kaya niyo dapat ingatang banal yan, alalahanin niyo, ipangili ng araw ng Sabat kasi sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang lahat. So dito pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang manlalalang. Okay? At dito naman sa pagkakataong ito, pinapaalala sa kanila na ang Diyos ay hindi lang manlilikha, kundi kanilang katuwang, taga-provide ng kanilang pangangailangan. At Diyos na may kakayanang patnubayan sila sa kanilang tatahaking pakikipagbata o pakikipaglaban. Papasok papasok ng lupang pangako. Ang sabi dito, mga kapatid, papatuloy. The Sabbath was about to take an added dimension because God was the God of liberation. Israel was to keep the Sabbath. Again, sa Exodus 20, pinakilala na ang Diyos ang Diyos ang siyang lumikha. Dito naman, ang Diyos ang siyang ang siyang tagapagpalaya. Siya ang manunubos. Siya ang tagapagligtas. Of course, sabi dito, creation is never far from the Sabbath commandment in Deuteronomy chapter 5. Despite the added reason to keep it, the liberation of Israel. Okay? In a sense, sabi dito, the liberation of Israel out of the land of Egypt is the starting point of a new creation. Anong nire-remind sa atin dito? Na yung pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula doon sa kanilang pagkaalipin sa bansang Ehipto ay ito po'y panimula ng kanilang panibagong paglikha sa kanila. Similar, sabi dito, to the creation story in Genesis. And Israel as liberated people is God's new creation. Yan po, So, bilang bansang iniligtas, pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin ay sila po'y kumakatawan saan? Sa bagong pag-create o paglikha ng ating Panginoon. Example po niyan, basahin nga po natin ang Isaiah chapter 43 verse 15. Ano po ba ang sinasabi sa Isaiah 43 verse 15? Ito po ang ating mababasa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na sa iyo'y lumalang. Nakita po natin. Ano sabi po? Siya ang hari ng Israel na siya siya ang kanilang manlalalang. At ang sabi dito sa malapit na pagtatapos, and because the Exodus is seen as a symbol of freedom from sin. Natin paano tinatanaw yung utos patungkol sa Sabat, tungkol saan? Kalayaan sa kasalanan. Okay? And that is redemption. We can find in Sabbath a symbol of both creation and redemption. Hence, in a very real way, the Sabbath points us to Jesus as our Creator and Redeemer. Oo nga, mga kapatid, totoo, Kaya, kung lalaliman lang natin talaga yung atin pong pagsasaliksik patungkol sa kautusan, kung bakit, lalong-lalo sa Ten Commandments, yung ika-4 na utos, kung bakit
dapat ingatan ito kasi ano po, ulitin natin, nagpapaalala na ang Diyos ay ano, ang siyang manlilikha. At siya rin siya rin po ang manunubos. At since na tayo po mga kapatid, since na tayo naniniwala ng ating Jesucristo ay Diyos. Pasensya na ho yung iba, hindi naman pinaniniwalaan yan. Saya naniniwala na si Kristo ay Diyos. At maraming tala sa New Testament na ang ating Jesucristo ang siyang ang siyang manlilikha. O sige ho, bago natin ibigay ang konklusyon at katanungan na pagbubulay-bulayan, ay tingnan nga po natin, totoo bang sinabi ng New Testament, dito po sa New Testament, ng ating Jesucristo ay manlilikha? Naalala ko po nung pakikipagdebate ko sa ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo, isa ito sa aking first premise kung bakit ko pinaniniwalaan ng ating Jesucristo ay tunay na Diyos. Kasi nga, ang premise ko ay ganito. Ang Diyos ang manlilikha. Wala na pong duda doon. Diba? At kung si Kristo ay manlilikha, therefore, siya ay Diyos. Hindi po ba? Ano po ang sabi ng Juan 1:1 hanggang 3? Ang sabi po ay ganito. Nang pasimula pa'y naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nakita po natin? So sino ba ito? Ay wala naman, obviously, sa verse 14 ang sabi, naging tao ang salita, nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya'y puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Mga kapatid? So obviously wala na pong pagtatalo. Sino ito na berbo o salita na pasimula pa'y kasama na niya ang Diyos at sabi nga siya ay Diyos at lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, kung atin pong nakikita po natin na doon sa kautusan ay ipinapaalala, lalong-lalo na po sa ika-4 na utos, ipinapaalala na kung bakit dapat ipangilin ang araw ng sabat sapagkat unang sabi sa Exodus, ako ang lumikha. Ako ang Diyos na lumikha. At dito naman po sa Deuteronomy chapter 5, bakit dapat ipangilin ang araw ng sabat? Kasi hindi lang siya ang Diyos na lumikha, kundi siya rin ang Diyos na tagapagligtas. Sa diretsahang salita, ang sabi nga po ng ating lesson, in a very real way, the Sabbath points to Jesus as our Creator and Redeemer. May pagdududa pa ho ba dyan mga kapatid? Diba? Siya ating Creator, at kung pagdating naman sa usapang tagapagligtas, lalo na siguro walang issue dyan. Diba? Sige, magbasa po tayo ng kahit 2 talata. Diba? Paborito na natin ito, pero basahin lang uli natin. Kinakanta pa nga natin, John 1:29. Ano ang sabi ni Juan? Mga kapatid, sa Juan 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di ba mga kapatid? May pagdududa pa ba? Na hindi lang siya, sabi po dun sa mga naunang talata, binasa natin, same chapter 1 pa rin po tayo. Kanina 1:1-3, tapos binasa natin naman ngayon ang verse 29. Mga kapatid, walang pagdududa na ito nga ang ating Jesucristo. At tanong sabi, siya ang alin po? Siya ang maglilinis at mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi niyo siguro, Brother Richard, wala dyan tagapagligtas. Mga kapatid, ang dami-daming talata. Siyempre, siya yung kordero. Siya ang maglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Eto ho, talagang gustong mabasa natin ang ating Jesucristo ay tagapagligtas, basahin po natin ang aklat ng Tito. 2, talatang 3. Ang sabi po ay ganito, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan,
Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ha, mga kapatid? Oh. Kahit ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kahit tinututulan nila ang pagka-Diyos ng ating Jesucristo, hindi nila tinututulan yung ikalawang bahagi. Yung alin? Yung pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon. But as a Seventh-day Adventist Christian, we believe that our Lord Jesus Christ is not just a mere human being. Okay? But as a Seventh-day Adventist Christian, we believe on what the Bible is saying. At ano pong sinasabi ng Biblia? That Jesus Christ is God. Okay? And He is what? The Creator. Ang mga kapatid, siya po alin? Ang manlilikha. And Himself, mga kapatid, He Himself is what? A great God, dakilang Diyos, and Redeemer. So mga kapatid, kumpleto. Kumpleto. Nakapaloob sa kautusan ng araw ng Sabat. Ang dahilan bakit dapat ipangili ng araw ng Sabat. Una, sapagkat ang Diyos ang manilikha. Pangalawa, sapagkat siya ang tagapaglikha. At ngayon na patunayan natin na itong dalawang kadahilanan kung bakit inaatasan ng Diyos ang kanyang bayan doon po sa lumang tipan, na alalahanin at laging tatandaan, ingatang ipangili ng araw ng Sabat, ay dahil sa ano po? Dahil sa siyang manilikha at siyang tagapagligtas. At nakita po natin yan. Nakita po natin yan. Mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay creator. At the same time, sabi dito, siya rin ang ating tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, ay nakapagtataka naman yung logic ng iba, no? Mga kapatid nating Kristiyano. Di ba? Sa Old Testament tanggap nila, Sabat. Bakit ba inuutos sa Old Testament na ipangili ng Sabat? Kasi sabi nga ng Diyos, ako manlilikha. Pagdating ba sa New Testament, hindi na ang Diyos ang tagapaglikha? O hindi na ba ang Diyos ang lumikha? Tapos sabi ng Panginoon, di ba sa Deuteronomy, ako ang tagapagligtas ninyo. Ako ang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin. Sa New Testament, hindi na ba totoo na ang Diyos ang tagapagligtas? Siya pa rin. Mga kapatid, siya pa rin. Kaya hindi ko makita talaga yung logic, no? Diba? Okay sa kanila sa Old Testament kasi ang Diyos ang manlilikha at tagapagligtas. Dito sa New Testament, hindi na ba manlilikha at tagapagligtas ang Diyos? So, kung parehas pa rin at tinatanggap natin na hanggang sa ngayon, ang Diyos ang manlilikha at siyang tagapagligtas, bakit di natin matanggap na dapat pa nating ingatan? Hindi tayo, no? Yung ating mga kaibayo sa pananampalataya. Bakit hindi natin matanggap? Na hanggang ngayon, at inulit po natin, kagabi nga, nabanggit din natin, na hindi lang dito sa lupa ipapangili ng araw ng Sabat, kundi maging saan? Maging hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ang araw ng pagtitipon-tipon, may mga iba pang okasyon, pero hindi po nawala hindi po naalis yung weekly fellowship. At anong araw yung weekly fellowship na yon? Para tayo ay makipagniig sa Panginoon. Sasamba tayo sa Kanya, magpupuri tayo sa Kanya. Ang weekly fellowship na yon hanggang sa bagong langit at bagong lupa ay araw pa rin ng Sabat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, napakaganda ng napakaganda ng ating pag-aaral. Kaya ngayon, hindi na lang hindi na lang yung Sabat, kung dati ang ating pagkaintindi lang sa Sabat, ay, lubog ng araw, hindi na ako magtitinda. Ay, lubog ng araw, pupunta na ako sa simbahan. Kinabukasan, dapat mauna ako. Sana nga, ganun rin kaya lang, iba huli-huli na nga. Dapat mauna ako sa simbahan. Mga kapatid, okay po yun, pero tandaan po na hindi yun ang hindi yun ang pinaka dahilan kung bakit tayo mangingili ng araw ng Sabat. Sa pagtatapos sa ating pag-aaral sa gabing ito, bakit natin dapat ipangili ng araw ng Sabat? Kasi kinikilala natin siya bilang
bilang tagapaglikha. At ganon din, bakit dapat nating ingatan ang pangingili ng araw ng Sabat? Sapagkat hanggang sa ngayon, kinikilala natin na hindi lang naman tagapagligtas ang Diyos sa Old Testament, kundi hanggang sa ngayon at hanggang magpawalang hanggan, ang Diyos ay mananatiling tagapagligtas ng kanyang mga anak. Ha, mga kapatid? Kaya, with this in mind, I hope and pray, at maaring ito'y alam nyo na nakaraan, pero sa mga ngayon pa lang ito na unawaan, mga kapatid, I hope and pray na ngayon ay lalong magiging karagdagang kasiyahan sa ating puso. Ha? Kung dati-rati ay nasasabi mo tuwing parating na ang sunset pag araw ng Biyernes, yung iba, di ba, naku, Sabado na naman pala. Di ba? May mga ganun ako naririnig eh. Sabado na naman pala. Sabi nga ng ibang mga kapatid natin, pag araw ng Biyernes, halos tukuran ang araw. Ha? Halos tukuran ang araw para wag munang dumating ang araw ng Sabat. Pero pag Sabat naman, o Sabado na at pa-sunset, ha, mga kapatid, gusto namang hilahin para makalakwat siya na, makabukas na ng tindahan, o kung ano pa, mga kapatid, ano ho? Now, mga kapatid, kung atin pong ilalagay ang ganitong kaisipan, kung bakit dapat nating ingatan ang araw ng Sabat, I think hindi mo babantayan yung oras ng paglubog at kung babantayan mo man yun ay dahil lang sa ayaw mong makalabag sa alituntunin ng pangili ng Sabat, dahil nga kinikilala mo na ang Diyos bukod sa iyong manlalalang ay siya rin ang iyong tagapaglikha. So with this in mind, mga kapatid, I hope and pray na lalong lumalim ang ating dahilan kung bakit natin dapat iingatang banal ang araw ng Sabat. Ha? Hindi lang dahil sa yun ang sabi ng nanay at tatay mo. Lalo na kung may mga kabataang nakikinig ngayon, ha? Mga anak, ha? Hindi nyo ipapangilin ang araw ng Sabat dahil lang sa pinipingot kayo, kinukurot kayo sa tagiliran, ha, ng inyong nanay at tatay, at gustong papuntahin kayo sa simbahan. Kung tutuusin, walang mali doon sa ginagawa ng inyong nanay at tatay, no? Kasi gusto lang nila talagang mapabuti kayo, mga anak. Ha? Pero ngayon, mga anak, makinig kayo, lalong-lalo na may mga kakayanan naman, mga kabataang nakikinig na dyan. May kakayanan ng, kumbaga, ay exact itong ating sinasabi. O ngayon, alam nyo na kung bakit ang inyong mga magulang, ang inyong nanay at tatay ay pinagsisikapan na ingatang banal ang pangingili ng araw ng Sabat. Ngayon, naunawaan nyo na yung mga nanay at tatay. Ano, mga anak, na hindi lang dahil sa lubog ang araw, kailangang wag maglaro, ha? Hindi kailangang magtinda. Mga kapatid, kung magbubukas man ng TV, dapat yung mga religious program panonoodin, hindi kung ano-ano. So ngayon, alam nyo na, ha? Ngayon, alam nyo na ang mas malalim na na dahilan. And I hope and pray, mga kapatid, na kapag ito ang lagi nating i-instill sa ating mga isip, ay talagang mamahalin natin. Ha? Mamahalin natin. At mai-excite tayo na salubungin palagi, ipangili ng araw ng Sabat. Ha? Dahil re-remind nito, pinapaalala nito sa atin. Na sa ating pangingilin, ha? Hindi yung Sabat ang ating itinataas, kundi sa pangingili natin ng espesyal o natatanging araw ng Panginoon, ay patuloy nating inaangkin na siya ang ating tagapagligtas. Ulitin ko po, hindi naman ibig sabihin na tuwing ikapitong araw lang natin inaalala ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, at lalong hindi rin ibig sabihin na tuwing araw ng Sabat lang natin iisipin na ang ating Diyos ang tagapagligtas. Hindi po. Kaya lang talagang, kumbaga, may mga ordinaryong may mga ordinaryong bagay talaga at mga espesyal. Di ba? Espesyal. Kaya, kung ito itinuring ng Diyos na espesyal, bakit di natin turing na espesyal, mga kapatid? No? Ayan. At sure naman, mga kapatid, sure naman, sa dinami-dami po ng aking mga nakausap, debate, pag tinatanong ko, pag pinangiling ko po ba yung mga
ayaw sa Sabat. Pag pinangiling ko po ba ang Sabat ngayon bilang Kristiyano, magagalit po ba ang Diyos sa akin? Mga kapatid, hanggang ngayon walang sumasagot ng matino dyan sa tanong na yan. Pag ba ipinangiling ko ang araw ng Sabat ngayon, magagalit kaya ang Diyos sa akin? Simpleng logic mga kapatid. Paano magagalit ang Diyos sa'yo pag pinangilin mo ngayon ang Sabat? Sa pangilin mo ng Sabat, kinikilala mo siyang manlilikha. At sa pangilin mo ng Sabat, patuloy mong kinikilala na hindi lang siya manlilikha, kundi siya rin ay isang tagapagligtas. Mga kapatid? Kaya, ayan, ako po yung maasa na kahit konting karagdagan sa ating pong mga dati ng kaalaman ay kahit papano tayo po'y muling kumbaga ay nadagdagan ng mga dahilan para lalo nating mahalin o ingatan ang araw ng Sabat. Dahil ito pinaiingatan sa atin ng Panginoon. Pero ulitin ko po, malibang tayo ay magkukumit o ating itatalagang ating buhay sa Panginoon, talagang hindi rin po natin ito magagawa. Kaya unahin talaga ang ating magandang ugnayan sa Panginoon. Okay? Unahin talaga ang ating magandang ugnayan sa Panginoon. At pag magandang ating ugnayan sa Panginoon, alam na po natin kung saan siya masaya, doon din tayo masaya. At kung ano yung alam natin, makapagpapasaya sa Kanya, gagawin natin. Kaya ayan mga kapatid, I hope and pray na tayo po'y muling nakinabang sa ating ginawang pag-aaral. At tayo po ngayon ay papasok sa ating pag-shoutout. Salamat po sa halos 90 viewers natin ngayon. Salamat. At sa mga nandyan pa, 83 po kayong natitira ngayon. Maraming salamat sa inyo. Paki-share po, paki-follow, paki-like ng ating Facebook page kung hindi niyo pa po napapollow, nasi-share at nalalike. Sa atin naman pong YouTube channel ay paki-subscribe naman po at i-hit yung notification bell para lagi po tayong updated. Doon ang ating program so far sa ngayon, ito pa rin kung ano yung napapanood nyo rito, yun pa rin po ang ating na-upload sa ating YouTube channel. Okay? So, ayan. So, babawi po ako sa inyo. Tayo po ay shoutout mga kapatid. Titingnan ko kung sino-sino po. Pasensya na basta yung akin lang mababasa dito mga kapatid. Yun lang po talaga. Sandali lang po. Yun lang po ang aking wala po akong nalampasan. Babawi po ako. Sino tong unang-una nating Ate Nida Manalang. Halos di talaga nagpapahuli ito. Ate Nida Manalang, thank you so much ng Guagua. Natividad Guagua, Pampanga. Brother LD, ang alam ko sa Negros Occidental. Brother LD, salamat po sa panonood. God bless you more. Sister Ludi Igang, ito naman Negros Oriental. Sama na natin dito sila Brother Bryant Malayo, si Brother Reveal sa Isunragay, si Brother Dondon. Best friend ko yan dyan sa may maitong. At happy birthday pala, belated happy birthday kay Papa Felix. At ito'y napakabait na host ko. Sila po yung tinitirahan ko doon na talagang doon ako nakatira sa kanila. Palibasa mga isda, ako'y laging sagana sa isda pag namimingwit ang Papa Felix. So Papa Felix, more birthdays to come. Brother Dondon pakaabot yung aking pagbati kay Papa Felix at sa buong pamilya ni Mama Joy at Papa Felix. So ayan. At siyempre, batiin ko rin nandiyan si Brother Lucas Caceres, Brother Luke, at ganun din. Sino pa ang mga nandyan? Negros Orient. Ayan, of course, yung tinitirahan ko pag dito naman sa parting Bais, tinitirahan ko naman dyan ang mag-asawang Ma'am Rotel at si Sir Sardi Amantillo. Ayan So of course, batiin ko rin dyan ang mga buong family ni Pastor Joel Sinesa. Dyan po sa Bais, Negros Oriental. Okay. So, sino pa ang ating Tita Luz Biminda Sabio San Jose. Okay. Ito, Team America ito. Ayan. Muli, purihin ang Panginoon. Nakarating ng ligtas sa pagbabiyahe ang nanay Lita at tatay Ben Bermejo. At ako'y nagulat, akala ko
Nagpa-swab test pa lang sila nung humingi ng prayer sa atin. Ano po, last week, magpapa-swab test. Akala ko swab test lang. Yun pala, diretso palis. And praise God, kanina pong umaga, gabi sa kanila. Ngayon, umaga naman sa kanila. Ay, ayan, nanonood ang ating Nanay Lita at Tatay Ben Bermejo dyan na po sa Arkansas. Bati na po natin sa New Hampshire. Si Brother Dexter Mar. Nandiyan ka pa ba, Brother Dex? Baka papasok ka. Salamat ha, Brother Dexter Mar at Sister Net Tamayo. At pati natin dalawang angels nila, si Big Brother Ezekiel at si Baby Isaiah. Uy, malapit na mag-birthday si Baby Isaiah, October 8. Naalala ko yung birthday nun kasi kamuntik nang maging ka-birthday ni Dang dahil October 9. Okay. So, sino-sino pa? Of course, nandiyan ang Brother Bongski o Brother Bong and Sister Christine Ikban. Mawawala ba ang aking Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso? Yan na, I love you guys. Salamat at sa buong family. Of course, nandiyan din ang mag-asawang Kathleen Paul. Alam niyo na kung sino kayo. At of course, mawawala bang aking Ate Pe at Kuya Bert? Maraming salamat. At batiin ko rin ang aking Ninang at Ninong Silas Medinilla. Diyan naman po sa may North Carolina. Punta po tayo sa mga individuals na binabati natin. Ito na nga. Panguna mo, Tita Luz Biminda Sabio San Jose. Ganon din po. By the way, kapatid pala ito ng Tita Yoli. Ocampo, dyan naman po sa Paris, France. Kapatid, small world, no? Yung isa nasa Amerika, yung isa nasa France. Okay, sino-sino pa? Sila Brother Clarence Santillana, Dr. Vivienne Moreno, Brother Mike Minda, Kuya Prox Hernandez, Sister Zuri Abela, at of course, hindi mawawala ang buong family ni Brother Roberto Padilla. So yan po sa ating pong Team US of A o sa ating Team America. Maraming salamat sa panguna mo ngayon, Tita Luz Biminda Sabio San Jose. At sana nandyan pa ang Brother Dex Tamayo at ganoon din sila Nanay at Tatay Lita Berme. Okay, forward tayo. Naku, yung inaanak ko. Hindi pa nga kinakasal. Inaanak ko na ito. Arjeline Cuerdo ang siyang creator, provider at ating redeemer. Thank you, Jesus. Praise God. Talagang totoo po yan. Si Brother Bobby Tambalkin, tinuturing ko naman kapatid sa laman. Diyan naman po sa Ojongan Romblon. Baka isang araw maligaw po kayo sa Ojongan Romblon. Hindi natin alam yung pagkakataon. Just in case lang, hanapin nyo sa munisipyo, Bobby Tambalke. Ayan. Kapatid po natin yan. At tinuturing kong kapatid sa laman ito. At ito ang dahilan ba't napunta ako dyan sa Romblon. Sabi niya, wag namang magalit yung ilang mga kapatid natin pag araw ng Sabat, huli na dumating sa church. Nung una pa umalis. Sorry po, just stating honest observation. Yeah, real talk. Totoo naman yan. Pagtingin sa simbahan ko. Yan, ha? Mag-asawang Grace Ann at Tukayong Richard Zamora. Salamat po sa inyo. Okay? So, sino pa? Mila Rodriguez Nepasena. Maraming salamat. At isang comment ulit ng kapatid na Bobby. Ay, Bobby, pakumusta pala kay Uncle Cesar, ha? Of course, kay Ate Ren at kay Nanay at kay Tatay. Okay? Kay Maiden, baka magsira. Kay Maiden, sama po ni Brother Bob. Sige, Brother Bobby, ikaw nang bahala. Mila Rodriguez Nepasena, maraming salamat. Lala Poden Gonzales, same pa rin po ang boses. Hala? Ganun ba? Mabilis at maliit, pero okay na rin lang po as long as naintindihan ako. Sige po pagpasensya nyo kung siguro magmula bukas, ito nang gamitin natin. Ang problema naman po kasi, pag ito ang gamit natin, okay, pero dito, pag pinindot nyo po, kaya nga itong ginagawa natin camera, pag pinindot nyo naman, kung saan naman pumupunta. Kaya hindi ko mabasa ng maayos. Minsan wala dun sa program natin talaga na present ang punta. Okay, anyway, sige po. Olen Olaes Celestial. Good evening from Kawit, Cavite. Maraming salamat po kapatid na Olen Celestial. Ingatan kayo ng Panginoon. Sister Rose Marilyn Raga, maraming salamat. God bless you more kapatid. Sister Del Liwanag, magandang gabi rin po sa inyo. At si Sister Lorna Ferrer, magandang gabi rin po sa inyo. Ay, nako, batiin ko na nga po pala muna yung batiin ko na po yung mga taga-Japan. Unahin ko muna, ha? Of course, si Brother
Nathaniel Henarao sa Osaka, kanyang may bahay, Sister Mira, ang kanyang tatay at ang kanyang anak. Batiin ko po sa Korea ang mga Nakano. At dito ngayon sa Kikugawa, dito medyo special yung ating bati ngayon. Do araw-araw natin binabati, medyo kakaibang ngayon. Batiin ko ang buong Sujima family dyan sa Kikugawa na talagang in-spoiled kami nung kami nandun. Di ba, Tita Grace? Kahit naman sa bagay, kahit saan kayo pumunta. Tita Grace din, spoiled din naman kami nung tumira kami sa kanya. O, ayan. So, dyan sa mga Sujima, lalong-lalo kay Brother Noel, Sir Mayet, at ganun din sa aming inaanak niya ni Brother Johnson, si Yads, at yung kanilang bayaw. Kaya special ngayon, nagbe-birthday si Brother Archie Madamba. Baka hindi marinig ni Archie. Tita Grace, pakisabi nga kay Wonder Woman, ha? Nasabihin kay Archie, kasi siya madalas nandun, no? Na atin po siyang binati at kakantahan of course natin. So, sa'yo, Brother Archie, dyan po sa Kikugawa, Archie Madamba, isang matinding happy birthday sa'yo. May kan po natin mga kapatid. Happy birthday to you. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Archie, kinantahan na kita. Pagbalik ko ng Japan, dalhin mo uli ako sa Mount Fuji. Okay, anyway, nice. Kidding aside, happy birthday sa'yo, Archie. Alam mo yon, kuya tawag niya sa akin. More birthdays to come. Ingatan ka naman ng Panginoon, lalong-lalo na sa iyong kalusugan, bagamat malusog ka na, no? Patuloy kang bigyan ng mahaba at marami pang birthdays. At of course, sa iyong buong family. Okay, punta po tayo naman sa Tokyo. Sino-sino nandyan? Nandyan sila si Sister Annabel Matsumoto. Nandyan din naman si Sister Christina Tinaymasi, Teresa Toyama, Sister Eme Perez Yamano. And of course, mga kapatid, nandyan din ang aking magandang kumari, Crisanta de Vera, Tita Emma, at Tito Eli Ballesteros. Okay? So, ayan. Sa Tokyo po yan. Sa mga kapatiran natin dyan sa Tokyo. Balikan ko nga po pala. Naku. Nabanggit ko pero hindi ko formal na nabati. Sa Nagoya, of course, nandyan ang Tita Grace Takagi. Ayan, nanonood. Tita Grace, ayun, salamat. Domo, arigato. Sino pa? Si Sir Susan Wonder Woman Garulakan. At si Kanako. Tama ba kasi sabi ko Kanaka. Kanako na anak ni mabait. Talagang ginawa pa naming driver. Nasa Japan. Si Kanaka, Kanako. Kanako, okay? So maraming salamat sa inyo. At of course, yung mga anak at manugang yung Tita Grace Takagi, si Brother Kenneth, Sister Army Villesa and family. Okay, batiin ko rin po, of course. Diyan po pala din, ang alam ko sa Tokyo, nandiyan din si Sir Lou Hesagawa, isa ring magayon na kababayan. Sister Lou Hesagawa, thank you so much. Batiin natin sa Chiba. Nandyan po sila Sister Lynette Kasuya, Ate Lynette Kasuya, Sister Chef, Villasis Ricanya, Gerdy Otsoka, Sister Mamay Puruta. Kanina may kinantan tayong birthday. Nakikiramay naman po pala tayo kay Sister Mamay Puruta kasi namayapa po ang kanyang ama. Buong puso pong nakikiramay sa pangalan po ng programang Paglapit kay Kristo. Buong puso pong nakikiramay ang mga kapatid, mga followers, mga viewers nito sa atin pong kapatid na Mamay Puruta sa pagpanaw ng kanilang mahal na. Yun naman sa clap, di makakauwi ng Pilipinas. Ang hirap ngayon. Namatayan ka na, di ka pang makakauwi talaga. Hi mga kapatid, doble tiwala lang tayo sa Panginoon. Sa ano bang pangyari sa buhay. Sino-sino pa. Nandyan din ang Jimenez Sisters. Batiin ko rin sa ibang bahagi ng Japan, sila si Sir Kim Dokor, Sister Bang Bourbon, si Sister Maririna, na hindi ko na makalimutan, nandyan po yan sa Hekone. Okay, sa Hekone, Japan. At of course, di na rin mawawala sa Orawa, Saitama, Japan, ang aking Ate Joy Malago Kitahara. Okay, at sa kanyang minamahal na husband. Okay, so sa inyo pong lahat dyan sa Japan, isa pong malakas ang Kunbanra! Tama! Arigato. Okay, maraming salamat. At yan nga po, ay sa pangunguna nyo ngayon. Yan, Tita Grace Takagi ang nakikita kong naka-steady dyan. Walang hindi maalis. Oo nga.
So, bakit ganito mga kapatid noon? Oo, mga kapatid, kagabi pa ito, hindi ko alam. Wala namang naipit dito. Hindi ko alam kung ano yung... Pagtsagaan nyo na lang muna kahit boses lata ha, bukas po. Ito nang gamitin natin. Ito na po ang gamitin natin. So, kanina po kasi ay nagtanong ako, sabi okay naman daw. Pero ngayon, bakit gumanya na naman? Ay, nako mga kapatid. Pasensya na po muli. Sino-sino pa ba ito? Okay. Mr. Lucy Dungo de Guzman, thank you so much. Maria Cynthia Medinilla, thank you so much din po sa inyo. At si Nanay, okay. Sino pa? Matinis pa din ang boses. Oo. Sabi ni Sister Annalisa Ortega Buki, iba talaga ang pagkakaiba ng nasa Diyos at nasa sanlibutan dahil ang Panginoon ay laging may kaginawa sa sanlibutan. Puro trabaho na lang hanggang kamatayan. Work and work and work until you die, ano? Mga kapatid, sino pa? Sister Janet Lucas, thank you so much. Buboy Putong, maraming salamat sa iyo, kapatid. At ang ate Badet, Muhi Kamilang Biling and family, salamat sa iyo, ate Badet. Patuloy kang pagpalay ng Panginoon. Dan Alcarpio, at ang aking tita Nonata Thompson, dito po sa Australia. Sige, speaking of Australia, of course, eto na, matiyan na tayo. Okay, sina Sister Aisel Macachon, Sister Belen Imperio Carvadin, Sister Nena Asuncion, Sister Belen Imperio Carvadin. Okay, no? Baka pag-rumble na natin yung mga pangalan. Okay. Of course, sa Brisbane, Queensland, Australia, nandiyan ang ating isa sa pioneer ng ating mga tagapanood na sa Australia, sa bansang Australia, si Sir Delma Baylor Rosario. Sir Delma, kumusta ka na po? Tuloy po kayong nasa panalangin. At ganun din, of course, dyan naman po sa Melbourne, Australia, ay walang iba kundi ang mag-asawang Ate Joy Joy at Kuya Norman Melarpes. At of course, ang buong pamilya. Ha? At punta na tayo halos dito sa Sydney. Ayun na nga, ang Tita Shirley at Tito Toti Santos. Maraming salamat po sa inyo. Nandyan din ang tugang o kapatid na Abe Andales. Nandyan din ang mag-asawang Gretchen at Brother Cesar Magbanwa Abiniel. At of course, ang kanilang angel, ang kanilang baby. At syempre, hindi rin mawawala dyan ang aking Ate Marilu at Kuya Joel Babatid. At nandyan din po sa Sydney ang mag-asawang Danny Lynn at Rick Martinez. At of course, hindi mawawala dyan sa Sydney ang mag-asawang Kuya Joey at Ate Jackie Lois. Okay. So, ayan. Sa computer lang po, maliit ang boses. Sa CP, okay na. Sino sa computer? Bakit kaya, no? Sa CP, okay na. Sabi ni Brother Jason Galbo Kinito. Ano kaya nangyayari, no? Ano nangyayari dito sa aking cellphone? Hindi pa man din ako marunong kumalikot, mga kapatid ko. Basta wala naman akong ginagawa. Okay. So, sino-sino pa. But anyway, salamat po talaga sa pangnawa, ha? Kaya kahit boses lata tayo, nandiyan kayo. So, Tita Nonata, thank you so much, ha? Tita Tita Carmen Brown, batiin din natin. Diyan po rin yan sa Australia. Darwin Magalona Letargo, magandang gabi rin sa iyo, kapatid. Salamat sa pag-share. Abunado Suliman, thank you so much sa iyo, kapatid na Abunado Suliman. God bless you more. Ted Endang Pasko, magandang gabi rin po sa inyo. At si Brother Ricky Moreno, maraming salamat po sa iyo, kapatid. At ayan na nga po, binati na natin, batin uli natin si Sir Maririna Kunbanwa. Domo, arigato. Sino pa? O yan, Rosemary Quizon, Sigaw Palabas, Brother Richard. Sigaw Palabas, grabe, shout out talaga. Grabe kayo, Oh, shout out Brother Richard of Piazza family dito sa Bantayan Island, Cebu. Oy! Naimbag na. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Diha sa Bantayan, Cebu. Okay? Shout out sa inyo, ha? Oh, Amping Kanunay, mga igsuon. Sino pa? Sabi ni Brother Darwin Letargo, ako nga po, happy at Sabat na rest day. Masaya sa pakiramdam. Tama. Ang aking Ate Mayet, Clemente Vasconsilio. Ate Mayet, kumusta ka na po? Kumusta na? At sino pa ito? Analipital ko rin Manipol. Ayan, Sister Anneli. Hindi rin naalis na dyan talaga. Kakatabi kayo ni Tita Luz Bininda Sabi San Jose, si Ate Badet, okay, si Ate Nida Manalang, Tita Grace Takagi,
Yan, mga nakita ko magkakatabi kayo. Sino pa ito? O, Annelie Pital ko rin Manipol. O, sige po, Singapore, Sister Maricel Pasqua, Brother Gideon at mag-asawang Tonet at Romy Valdez. Ha? Sa Team Singapore natin, thank you so much sa panguna mo, Sister Annelie Pital ko rin Manipol. Okay, sino na? Sino pa? Ang aking utol, Tol Dave Thompson, thank you so much. Di lang sa panonood, sa pagmamahal at pag-share. Ha? Ang aking Kipag Simel at ang aking tatlong pamangkin na puro rosas, Baby Rose, Divine Rose, at Diana Rose. Salamat po. So ayan, Nora Abila, maraming salamat po. Okay. Ayun na, bakit kanina okay tapos parang nagpapabago-bagong ano? Good evening sa mga viewers. Brother Joseph Dalakit, gwapo ka pa sa gabi, ha? Mas gwapo ka pa sa gabi. Sister Elsie Billones, thank you so much. Natalia Arcega, maraming salamat din po. Sister Susan Gonzaga, Opelia Osero, at eto na nga, nandiyan ka pa ba, Brother Dexter Mar at Sister Net Tamayo, kay Kuya Ezekiel at kay Baby Isaiah, muli isang magandang gabi sa inyo. At kay Ate Jobs Medina de la Torre ng Winnipeg, alam ko, Winnipeg, ano to? Saan ba ako nagkamali? Winnipeg, Canada, no? Speaking of Winnipeg, Canada, batiin ko rin dyan ang aking tito at tita, ang Tita Emelda at Tito Jaime Nocum. Ha? Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ingat po kayo, Ate Jobs Medina de la Torre at Tita Emelda, Tita Emelda at Tito Jaime Nocum. Batiin din po natin dyan sa Canada pa rin ang Tita Nars Kalma. Ano po, sino-sino pa yung mga nandyan? Sister Castle Janet. Sino pa ba? Sister Liana Sagusio de Cruz. Maraming salamat po sa inyo. Okay, batiin ko rin po pala ang isa sa mga best friend ko dito pa sa Pilipinas. Minsan daw nanonood. Kuya Rick Penson. Okay, Kuya Rick Penson. Diyan din po sa Canada. Okay, thank you so much sa panguna mo, Ate Jobs Medina de la Torre. Vicky Moveda Nagsuban, thank you so much. Arnold Acopio, Sister Ludi Igang, Ingrid Mateo, LB Sadyasa Marahas, thank you so much Sister LB Marahas. Sister Maribig Pinones, at ang Ate Leia, of course, ang nanonood nito, Ate Leia at Kuya Ben Ami Magbuo. Ay, yan po ang ating studio. Pag napunta tayo ng Bulacan, nandun po sa bahay nila. At of course, ang kanilang dalawang gwapot, napakababait ng mga anak. Si Bonok at si Denden. Kuya Ami, kumusta na po, ha? I love you, alam mo yan. Salamat sa pinadala mong ubas at papaya. Keep safe po kayo, Ate Leia at Kuya Ami, ha? Sa buong family. Ang tugang na Faith Hope Love Rodriguez, dyan naman po sa boundary ng Kamsur at Albay. Diyos maray na bang itabi, Diyos mabalos. Alice Insela Feria Ariola. Maraming salamat Sister Alice Ariola. Doti Alwadin, Navilin Aquino, at ang aking Tita Grace na Agmalit. Yan po ang mga nakita ko dito. Nako, sana kapatid. Sana may makita pa ako na hindi ko nabasa. Alfredo Alvarado. Si Kuya Monching Canlas. Naku, yung Monching Canlas, yun na, ano pa nga rin daw po. Mala semi-chipmunks yun. Sige po, if God's willing, ano natin, Brother Roel Abajo, Ayan natin. Sensya, ba't ba nagkaganyan? Ba nagkaganyan? Ang gusto naman magpapalit nito, Okay, so, sino-sino pa? Batiin po natin yung ating mga nasa listahan. By the way, ang Tita Nonata, no? Prayer request. Okay. So, batiin muna natin iba pa nating mga tagapanood. Sa Middle East ay nandyan po sila Sister Edna Sigal sa Israel. Sa Kuwait, nandyan ang Sister Nika Navarro. At of course, sa Jeddah, hindi mawawala ang ating Sister Judith Palomaria. Dito naman po sa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan po si Brother Luis Sornet, asawa ni Sister Miriam Sornet. At sino pa? Nandyan ang mag-asawang MC Tibor at Sister Princess Asitura. Diyan naman po sila sa Riyadh. Hindi rin mawawala po dyan sa Doha, Qatar, ang
ating kapatid na si Sir Zara Ferreira Porto. Okay? Batiin naman po natin sa Taiwan, of course, ang Sister Wilma Kadaig at Sister Yori Antonio Canada o Kanyada. Okay? Sino pa? Sa Germany, sina Sister Elena Makaton Bander. At ganun din po Sister Vina Bacharo Villa. Okay? Sa Germany po yan. Sa Ireland naman ang Kuya June at Ate Merce. Maraming salamat po sa inyo. At of course, sa Team Italy natin, bagamat nabanggit na natin ang iba, batin uli natin si Sir Dorothy Ortiguez Sabianes dyan po sa Rome, Italy. Nandyan din sina Brother Royce Prime, Brother Mayta Rosa, Sister Mayta Rosa rather. At sa Milan naman, nandun ang Sister Cherry Bloom, Sister Grisa Salan Corrales, at ang mag-asawang Sister Melinda Timbol at Brother Lino Ranoco and family. So sa atin pong Team Italy, mabuhay po kayo. At meron pa po, of course, hindi mawawala ang ating Team Paris, France. Sino nandyan? Of course, nandyan po sina Sister Jane, nandyan din sina Sister Risa, Sister Lucy, Sister Sharon, at ang aking nag-iisang Nanay Lisa dyan. Oh, diba? Nanay Lisa, I love you, keep safe. Sino pa? Oh, of course, ang Brother Boyet Sabio, na kapatid ni Tita Los Biminda Sabio San Jose, doon sa Amerika. Naulitin ko, kapatid naman ng Tita Yoli. O kampo. So, of course, speaking of Tita Yoli, batiin ko rin ang Tito Bob. Sorry. Sino pa? Elder Nelson at Sister Reby Galang. Batiin ko rin si Elder Jerry Camangon and family. Ano po? At nandyan din, of course, si Brother Dante, aka Brother Choi Pamero and family. Sister Teresa Roselio, Ate Merlin Munasenghe, at of course, walang iba kundi ang kanilang district pastor dyan, Pastor Verse Fernandez. Ayan, may mga dumarating pa na message dito, bakit kaya hindi ko makita dito sa ano ba yan? Oh. Okay. Sino pa to? Papa Tony. Okay. Wait lang ha. Yung mga nagpapaano ha. May mga prayer request. Ayan. So, sa mga hindi ko nabasa ang prayer request ay medyo pagpasensyahan nyo na. Okay. So far, ay mga pumasok po sa ating kanina, kaya nandito na to dahil nga pumasok sa ating messenger at sa ating pong Facebook page sa inbox. So, ang nag-prayer request ay si Tita Lucy de Guzman. Okay. Masakit po ang kanyang tiyan. Isama nyo rin po sa inyong mga prayer kung maaari. Si Brother Leandro at Sister Cecil Pineda na naka-quarantine po hanggang sa ngayon. Pag-pray po natin, sana ay maging okay sila. Si Brother Dudes. Ano na nga ba ito, nanay? Ito'y di ko alam. Anak mo po ba ito o apo si Brother Dudes? Kapes, pinapanalangin, hiningi ng panalangin ni Nanay Angelina Capistrano, yung aking nanay dyan po sa Alicia Isabela. Ayan, nanonood. Anak mo ba si Brother Dudes, nanay? Nasa ospital po natin. Okay, matindi rin daw po ang kalagayan. Kaya ipagsama rin po ninyo si Brother Dudes. At of course, yung prayer ng Tita Nonata Thompson at si Papa Tony nga na may trangkaso. Okay, so tayo po ay pumasok na sa ating closing prayer. Kabanal-banalan po namin Diyos, magpapasalamat ang inyong mga anak sa inyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At ngayon ay muli po namin pinapasalamatan aming paksang na pag-aralan. Naway nabigyan ka po namin ng kaluwalhatian. Hindi dahil sa kabutihang anuman meron kami, kundi dahil sa inyong pagpapala. Dahil sa sakripisyong ginawa ng aming Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo.
Amang Banal, magpapasalamat po kami na sa aming pag-aaral, ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat, ay patuloy na nagpapaalala na kayo ang Diyos na lumikha ng lahat. At ganun din, ipinapaalala na sa pangili ng Sabat, kayo rin ang manunubos at tagapagligtas. Kaya nga po, patuloy namin pinasasalamatan na patuloy niyo kaming inaalalayan. Nawa ang mga kaisipang ito ay patuloy naming pagyamanin sa aming mga puso't isipan. Wala po kaming maipagmamalaki, Panginoon. Kaya tulungan kami na sa aming mga kahinaan, ito naway aming mapanagumpayan upang ang lubos na pagpupuri at kapurihan ang siyang aming magawa para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, akin pong dinadalangin lahat ng mga kapatid na maaring nagpadala ng kanilang prayer request. Hindi ko manabanggit, hindi ko manabasa. Kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang mga ito. Tugunin nyo na maayon sa kanilang kahilingan. Subalit, Panginoon, patuloy kaming turuan na tanggapin kung ano man ang iyong kalooban. Patuloy kaming gamitin ilaw at asinan sa sanlibutan ito. At may patuloy kaming maging mabisang daluyan ng pagpapala sa buhay ng aming kapwa. O, minamahal po namin, Panginoon, ilalapit po namin sa inyo ang kalagayan mga kapatiran sa buong mundo. Hindi lang mga kapatiran, kundi ang buong sangkatauhan na patuloy hanggang sa ngayon ay pinahihirapan nitong pandemya na COVID-19. Nawa, Panginoon, kung hindi man ito maaalis, tulungan niyo po ang mga tao na makagawa ng mga gamot o anumang bagay na pwedeng ipansanggalang sa sakit na ito, upang ang sangkatauhan na yung lubos na minamahal ay mabalik naman sa normal ang buhay ng bawat isa. Subalit, kung hindi nyo man didinggin ang aming kahilingan, alam po namin na kayo ang higit na nakakaalam. Patuloy nyo pa rin po kaming ingatan. Oo, Panginoon, bagamat may mga bakuna na lumalabas, subalit higit sa lahat, amin pong inaangkin na kayo ang siyang pinaka makapangyarihan na aalalay, mag-iingat at magliligtas ng aming buhay. Subalit tulungan din kami na makapag-isip at isipin kung anong tama at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo, upang ito namang katawan na inyong patuloy na ipinagkakatiwala sa amin ay aming maalagaan ayon sa iyong kalooban. O Panginoon, idinadalain ko po lahat ng mga kapatid na may karamdaman inyong pagalingin sa pangangailangan na inyong pong sapatan. At narito ang mga tanging kapatid na pumasok ang kanilang kahilingan sa programang ito. Tita Lucy de Guzman, masakit ang kanyang tiyan, o Panginoon, naway niyo pong pagalingin sa lalong madaling panahon. Brother Leandro at Sister Cecil Pineda sa kanilang pagka-quarantine. Panginoon, napunawang magkaroon sila ng kung anumang sakit. At sana pagkatapos ng kanilang quarantine, ang kanilang kalusugan ay nasa maayos din pong kalagayan. At habang sila ay nasa quarantine facility, naway ingatan niyo po ang mga pasilidad. Ilayo sila sa anumang kapahamukan. Ingatan din po ang kanilang mga mahal sa buhay, saan mang dako sila naroon. Muli, kaawaan ang Brother Leandro at Sister Cecil Pineda. Si Brother Dudes, siya ngayon nasa ospital sa Santiago, Sanitario. O Panginoon, nawa ang inyong pag-iingat, ang inyong mapagpagaling na kamay ang siyang ipay at ihipo sa katawan ng kapatid na ito. May bumalik ang kanyang kalusugan. At sa pagbalik ng kanyang kalusugan, naway patuloy siyang makapaglingkod sa inyo. Kawaan po si Brother Dudes. Ang aking tita Nonata,
Ipatuloy niyong patnubayan ng pag-iisa. Naway, patuloy siyang ingatan ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangangailangan, Panginoon. And then, ang Tita Grace Takagi, kanyang pag-iisa, kanyang lugar sa Japan, naway patuloy niyo rin siyang patnubayan. Ilayo po siya sa anumang kapahamakan. Muli, pagbabalik nila Tita Imelda at Tito Jaime kung sa kanilang bahay sa Winnipeg, naway patuloy niyong aliwin ang kanilang mga puso habang hindi nila kapiling ang kanilang mga mahal na anak at kanilang mga apo. At ilayo din po sila sa anumang masamang haka ng tao. Nadalayan ko muli Brother Dexter Martamayo sa kanyang pagiging tulay, kasangkapan sa buhay ni Sir Frank Savage. Naway patuloy niyo po siyang gawing pagpapala sa taong ito. Naway maisip niya rin po na kayo'y mapaglingkod. Nadalangin ko ang Papa Tony, ang aking inaanak ni sa RGB. Siya po'y may malubhang trangkaso. Naway niyo pong pagalingin sa lalong madaling panahon ng kanyang karamdaman. Wag naman po nawang COVID ito, Panginoon. Ano't anuman ang sakit na ito na dumapo sa kanyang katawan, alam po namin, walang imposible sa inyo. Ang kinakailangan, gumamit po kayo ng mga doktor, gamot, lahat ng kinakailangan, Panginoon, naway inyo pong i-provide para sa paggaling ni Papa Tony. At bukod tangi rin namin hinihiling ang inyong pag-iingat. Pagalingin nyo nawa ang kapatid na Jerry Sibilia. Naway, unti-unti, maging maayos ang kanyang kalagayan. At sa pagbabalik ng kanyang kalusugan, patuloy niyo siyang magamit ng higit sa iyong gawain. Muli, nawa ang lahat mga kapatiran, mga manggagawa, ay patuloy niyong gamitin na maging pagpapala sa buong mundo, saan mang dako niyo kami pinahintulot na manira. Kung may nakita kayong pagkulat, pagkakasala, Panginoon, hindi po kami patawarin. Maraming salamat po sa pagdinig sa akin. Panalangin sapagkat inihiling po namin ang lahat. Alam sa pangalan ng Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, mga minamahal kong kapatid, kay Kristo muli po ako nagpapasalamat sa inyo. At sa kabila ng aking pagpapasalamat, muli po akong humihingi ng paumanhin sa kadahilan ng, yan nga, hindi ko alam kung nangyayari dito sa ating, ating cellphone naman. Ba yan? Kaya kanina, tinanong ko kung okay naman, tapos lumaon pala, hindi okay. Mga kapatid? So anyway, siguro, sa awa ng Diyos, bukas ay mas magiging maayos na, no? At ito pong ating gagamitin para malamang mas maayos naman ito. Okay, sino pa? May bago bang lumipat? MJ Rapalyo, si Sir MJ Rapalyo. Maraming salamat po. At hindi ko sure kung nabanggit na kanina si Sir Marivic Pinones. Saka lumitaw din ang pangalan dito. Okay, so sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos sa itong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kalulobin ng Panginoon, ay hanggang sa huling hininga ng aking buhay, akin pong pinapanukala na ako po'y magugugol ng paglilingkod sa aking Panginoon. Hindi lang basta magugugol ng paglilingkod, kundi magugugol ng masayang paglilingkod sa ating Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesia nito, Seventh-day Adventist Church. Sana all magkaisa po tayo. Tayo maglilingkod sa Panginoon, maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan. Sana wag naman, pero kung kinakailangan, kahit tayo po'y nasa banig ng karamdaman, nandiyan pa rin ang ating puso, ang ating isip, patuloy na nagtitiwala, at higit sa lahat patuloy na magmamahal sa ating Panginoon kabot may anumang sitwasyon ng buhay. Ayan mga kapatid! Paalam na tayo, pero di matatapos ang ating programa na hindi ko nasasabing, palagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyong kasama na rin ako, tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Walang lumabas pero nakita ko alam kong picture profile ng aking Tita Josie Olivenza. Tita Josie, Diyos maray na bang gitabi, ha? Diyos mabalos. O ayan mga kapatid, good night, keep safe,
Kung lulobin ng Panginoon, see you tomorrow night. Bye-bye! Love you! God bless!